Taliwala sa panahon ug dapit nga imong ginapuy-an, ikaw nakakita, nakadungog ug nakapamatuod sa mga pag-antos, mga kalisod, mga pagdaog-daog ug pagpanamastamas ug pag-abuso sa katungod ug dungog sa tao. Ikaw nangutana, kanus pa ba kahatagan kinig kasulbaran, solusyon kining tanan? Kanus pa ba di ay mabatnan ang tinuod nga kalinaw, tinuod nga hustisya ug tinuod nga kalipay? Ikaw madasig, tungod kay adunay pasalig o mga saad sa pangulo nga politikanhon nga kuno sila mo serbisyo, sila mo alagad, apan ang tanan nabalitan. Tungod sa manggad, propidad, ang moralidad sa mga pipila nga anaa sa otoridad nabalitan. Ikaw mihangad sa Diyos nun nga katilingban, nagatuo nga diha makitaan ang kasulbaran sa mga suliran, mga lulan nga imong ginapasan. Apan hinay-hinay, imong nadiskubrihan ang kamatuoran nga ang gialagaran o ginipinsaan maudi ay ang ilang kaugalingon o personal nga mga katuyuan. Higala, ayaw og kaluya, ayaw walaa ang imong pagsalig, ayaw og kaguol, adunay maayong balita alang kanimo karon. Ang Iglesia Adventista del Sétimo Día o Seventh-day Adventist Church nagapahibalo kanimo nga ang imong gipangita o gikinahanglan imong makaplagan pinaagi ni ini nga tulumanon. Tingog sa paglaom. Ug karon ania ang imong alagad. Sa tabi ng bato, ito'y umahampas. Batis na walang tigil sa pag-agos na kung saan marami ang nabubuhay, marami ring namamatay. Marahil kung iyong isipin, ngunit kung
Magabot ha. Dalaygon na mong amahan nga naka sa mga langit. Intak na ning adlaw ang ipapahulay kami nagapasalamat kanimo tungod sa imong kaayo kanamo. Salamat sa mga panalangin. Salamat usab sa imong mga pagbantay kanamo kanunay bisan asa kami nagalakaw. Imong balaang manunda mo ginagasapnay kanamo kanunay sa tanang matang sa katalagman. Tingtak na gaampo usab kami nga imo kaming panalanginan. Panalangini ang mga televiewers, ingon man ang mga listeners sa nagkadadlaing mga dapit. Ikaw magahatag kanila og maayong pagsabot, kapanalangin aron sa inyo na tuon kami sa imong pulong, ablihi among tagsa-tagsa namo nga kasing-kasing mga huna aron masabtan namo ang imong mga pulong nga among pagatunan karon. Panalangin usab ang mga participants nga programa ng paglaom tingog sa paglaom special edition nga magapadayon kini hangtod sa imong pagbalik. Ikaw magapasaylo sa mga sala nga among nahimo o salamat sa imong pagtubag kay kini among ginapangayo sa ngalan ni Hesus nga among luwas. Amen. Mga pinangga ko mga kaigsunan, malipayon nga pagsudong kaninyong tanan ning atong tulumanon na usab tingog sa paglaom special edition. Special edition manghigala tungod kay ang The Loud Cry Ministries dunay regular program nga tingog sa paglaom question and answer on Bible doctrines kada gabi. Pero kada Sabado, usa kini ka special edition kay magatagi kini sa pulong sa Dios, sumala sa gihan-ay sa usa ka Sabbath School quarterly lesson nga giplastar kini pinaagi sa the Sabbath School Department of the General Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mga pinangga ko mga kaigsunan, sa tanan nato mga viewers sa Tagum City, sa Panabo, yung manusab sa Davao o sa Digos, o sa tibuok kalibutan, pinaagi sa YouTube, o sa tanan nato mga friends sa Facebook, salamat sa pag-share ninyo ning ato ang programa. Ang Ginoo dalaygon kayo og siya magapanalangin kanimo. Lesson number 2 sa second quarter mga kaigsunan. Ang suheto nagkanayon, Love and Judgment, God's Dilemma. Still nakafocus gihapon sa libro ni Osias. Ang atong memory text mga kaigsunan makita nato sa Osias kapitulo 12 bersikulo 6. Nagkanayon mga kaigsunan, but you must return to your God, maintain love and justice, and wait for your God always. Higalag pinangga kong kaigsunan, ang punto sa tuang leksyon karon nga week, naga-focus kini, nga giunsan ni manalag na Osias pinaagi sa Dios, pagpadayag ug dugang pagayod sa gugma sa Dios, alang sa iyang mga katawhan nga naglaag-laag sa kalibutan. Doon ay mga duha ka mga punto sa balang kasulatan, mga kaigsunan nga tuang dapat sabton. Mao kining gihatagan og biblical metaphors. Kining pulong metaphors mga kaigsunan, buot pasabot mga sanglitanan. Para mas dali na to masabtan ang punto, mugamit ang Ginoo og mga sanglitanan. Kasagaran ini mga parabulo. Number 1 mga kaigsunan, kining relasyon tali sa Dios ug sa tao, gipakasama sa relasyon sa banag-asawa. Mauna ang atong gisgutan sa milabay nga semana. Nga ang relasyon sa Dios o sa tao, gipakasama sa bana o asawa nga relasyon. Apan karon nga semana mga kaigsuunan, gipakasama ang relasyon sa gugma tali sa Dios o sa tao, sama sa usa ka ginikanan o mga anak. Muna ito pagadugukan karon mga kaigsuunan. Sa samang paagi, si Kristo naghatag og parabulo. Naghatag si Kristo og mga parabulo mga kaigsuunan aron dali masabtan ang kamatuoran ngadto sa katawhan. Ikaduha, aron paghatag og kadasig sa unahuna sa mga tao og unsa ka importante ang espirituhanong prinsipyo nga kinahanglan ma-apply kada adlaw sa atong pagkinabuhi. Musa mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa entrada sa atong pagtuon karon, atong ikonsiderar ang bersikulo nga mabasa sa Hosea kapitulo 7, 11 hangtod sa 12. Naglitok kini sa pulong nga Ephraim mga kaigsunan. Atong basahon nagkanayon. Ephraim is like a dove, easily deceived and senseless. Now calling to Egypt, now turning to Azariah. When they go, I will throw my net over them. I will pull them down like birds on the air. When I hear them
flocking together, I will catch them. Kaning Ephraim, mga kaigsunan, sa akong pagpasabot ni kaninyo kauban sa tong author sa tong lesson, nagrepresentar kini siya sa Northern Kingdom of Israel. Si Ephraim, kabahin kini sa mga anak ni Jacob, mga kaigsunan. Nga sa iyang pangalan, mutindog ang tibuok Northern Kingdom. Sa magud pananglitan ang Southern Kingdom of Israel, gitindugan sa pangalan nga anak gihapon ni Jacob nga si Juda. Kini nga mensahe, mga kaigsuonan, sa Hosea 7:11 ug 12. Nagapunting kini sa Northern Kingdom of Israel. Nga diin ang Northern Kingdom of Israel, mga kaigsuonan, naggighigala sa hilabihan ngadto sa kanasuran nga dili magtotoo. Sama panalitan sa Ehipto o sa Assyria. Abi ninyo, mga kipinangga ko, mga kaigsunan, during the time, ang Assyrian Kingdom o ang Egyptian Kingdom, maoy mga superpower countries during the time. Politically, they are strong and powerful. Busa si Ephraim, mura siyag langgam, mga kaigsuunan, mura siyag salampati, nga nagpakilaban, nangayo og hinabang nga suporta, mapolitikanhong suporta, ma-ekonomiyanhong suporta, gikan sa Assyrian Kingdom o sa Egyptian country. Higalag, mga pinangga ko, mga kaigsunan, dili problema ang pagpakihigala sa mga dili magtotoo nga mga nasod. Apan ang problema ni ining taknaa, niyan ang panahon nga si Ephraim o ang Northern Kingdom nakighigala sa maong Assyrian Kingdom, sila mga superpower countries, mga kaigsunan. Naa silahang kamot ang pagbulutan sa paggahom sa tibuok kalibutan during the time. Ug dili lamang kay kana, kining duha ka mga nasod kaigsunan, mga parihong nagasimba sa paganong mga Diyos-Diyos. Ug hilabihan ka-influential kini nga mga nasod. And I would like to tell you, si Ephraim, murag yung salampati nga perting dalia, mailad, mga kaigsunan. Perting dalia, malimbungan. Walay pagbati, sumala pa sa description. Si Ephraim, midawat usab sa idol worshiping nga gikan sa Ehipto o sa Assyria. Mga pinangga ko, mga kaigsunan, ang akong punto din mao ni, kumusta man ka? Kumusta pod ko? Unsa may katarungan nga nung nagkighigala ta, nagkig-amigo ta sa mga political personnel sa atong dapit. Unsay hinungdan nga nung nga busy kayo ta nagasuporta og usa ka political party. Unsay rason, mga kaigsunan? Mayo ang tato kung ang rason ni Ephraim nga nakighigala siya sa Assyrian countries. Mao ang pag-evangelize sa maong dapit. Salute ko din ha, mga kaigsunan. Apan, dili si Ephraim o ang Northern Kingdom of Israel ang nagminsahi sa Assyrian Kingdom. Apan ang Assyrian Kingdom may nagdalag bad influence, worship, idolatry of worship, mga kaigsunan, ang iyang gi-introduce dito sa Northern Kingdom. Laktod pa kasulti ang nadala, ang Israel, nadala ngadto sa pagsimba sa sayop ug bakak nga mga Diyos-Diyos. Ang giapas manggod sa Northern Kingdom, mga kaigsunan, sa Palestinian countries, sama sa Egypt o sa Assyria, kani manggong gikaibgan nila, number one, kining pagkagamhanan sa maong imperyo. Gusto sila magpakilaban ditong dapita. Parang na'y mangaway sa Northern Kingdom, na'y mulabang Assyrian. Usbon ko, mga pinangga kong kaigsunan, ang atong author sa lesson, wala magkondinar nga magkikigala kag mga dili magtotoo. Wala magkondinar nga magkikigala kag mga politicians, mga gamhanan nga mga nasod o mga tao. Ang gikondem niya, mga kaigsunan, sumala pa sa Bible Commentary, Volume 4, page 908, nagkanayon. In desperation, without spiritual trust in her God, Israel fatuously appealed first to the one and then to the other for a support
that could only turn into a snare to her own national well-being. Matod pa sa Bible commentary, ang dakong problema kay igsunan mauni. Kay samtang nakikigala sila sa Assyrian countries, ang ilang pagsalig sa Ginoo wala na. Tuwa na sa political power sa maong mga nasod. Ang ilahang pagsalig sa Ginoo na wagtang mga kaigsunan. Busa mga pinangga kong kaigsunan, sa ikaduha kay gayon, gipasabot na pod sa Dios pinagi ka manalag na Uzias. Nga dili lang kay murag sa lampating inosente, nga dali kayong limbungan si Ephraim. Gi-encourage sa mga kaigsunan sa atong Dios pinagi kang Uzias. Nga si Ephraim or ang Northern Kingdom of Israel gitawag og usa ka trained heifer. Nagkanayon mga kaigsunan itong basahon. Uzias kapitulo 10, 11 hangtod sa 13 nagkanayon. Ephraim is a trained heifer that loves to thresh grain, but I harnessed her fair neck. I will make Ephraim pull a plow, Judah shall plow, Jacob shall break his clods. Sow for yourselves righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord, till he comes and rains righteousness on you. You have plowed wickedness, you have reaped iniquity, you have eaten the fruit of lies, because you trusted in your own way, in the multitude of your mighty men. Gipasabot sa Dios mga kaigsunan. Niini nga mga bersikulo nga si Ephraim instead magsigi kag dangop ngadto sa mga magdili magtotoo nga mga nasod. Ang Dios nagakuha siya ka atensyon. Gihimo siya nga murag nabansay na kaayo nga heifer. Ang heifer mga kaigsunan murag anak ug baka. Nga sa ilang panahon kaniadto, ang heifer may ginagamit pagdaro, may ginagamit pagtuyok, paggiok sa galingan. Ang buti pasabot sa Dios mga kaigsunan, be thou productive. Ayaw mo pagsigig pagsalig sa ubang mga nasod. Be thou productive. Gusto ang Ginoo nga ikaw mag-antos ka, magsakripisyo ka, aron ka makaila nga ako maong Dios nga magapanalangin kanimo. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga si Ephraim ang nasod sa Israel magatanom kaigsunan og pagkamatarong aron sila makakaplag og kaluoy. Magtanom sila kalinaw, makakaplag sila kadagaya sa panalangin. Gikoreksyonan sila sa Dios. Pinagi ka manalag na Uzias. Nga ang inyong pagsalig sa mga kanasuran, hilabihan, nawala ang inyong pagsalig kanako. Gusto ipasabot sa Dios mga kaigsunan, not alliance to another country, nga mga dili magtotoo, but self-reliance with faith in God. Sa atong pagkinabuhi ning kalibutan ng mga kaigsunan, tungod sa kadaghang offer sa mga politicians o uban mga bangko, pautang o uban pa ng mga loans, imbis magkugitag atong paningkamot kauban sa Ginoo, dili na ta makahuna-huna niya na kay gusto tagdali. Dito na lang ta sa loan sa mga bangko para makadali o kakuwag kwarta. Dito na lang ta magpakuyog-kuyog sa mga politicians para daling makadawat og mga pribilehiyo. Nawala ang atong mga pagpaningkamot mga kaigsunan para panalanginan ta sa atong Ginoo. Nalimtan ang ato ang partnership with God sa tanan nato mga buluhaton niining kalibutan. Busa, mga pinangga kong kaigsunan, ang punto dinhi nga gusto sa Dios nga pagkamatarong kanunay ang atong itisok aron makaplagan nato ang maayong relasyon tali sa mga tao o tali ngadto sa ato ang Dios. Wa pa gyud matagbaw ang Dios mga kaigsunan. Dili lang kay ginganlan niya murag sa lampati nga dali kayong malimbungan, sa lampating way buot. Di lang kay ginganlan niya nga daw gibansay nga anak sa baka.
iya pagyong gibinsahian mga kaigsunan, daw usa ka tadling son. Usa man ang tadling son mga kaigsunan? Anak nga, may murag mo pa'y pagsugod o kamang-kamang mga kaigsunan. Minawa ninyo ang mensahe sa Dios pinagi kang Uzias. Kapitulo 11, versikulo 1 hangtod sa 3. When Israel was a child, I loved him. And out of Egypt I called my son. I taught Ephraim to walk, taking them by their arms, but they did not know that I healed them. Tanawar ako na ninyo mga kaigsunan. Ang Diyos di ay maoy nag-atiman sa nasod sa Israel. Sama sa usa ka bata. Siya pagani ang nagtuon kanila sa paglakaw. Iyang giagak ang katawhan sa Israel. Pero ang problema mga kaigsunan, mga katawhan sa Israel, wala makaila sa atong Diyos o sa ilang Diyos. Abi ninyo mga kaigsunan, kung gipakasama ang relasyon sa katawhan sa Dios o sa Dios, ngadto sa relasyon sa ginikanan o sa anak, paminawan ninyo kung sa ka-istrikto ang balaang kasulatan sa mga pahimangno para sa mga kabataan ngadto silang ginikanan. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 5. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Maingon nga ang Diyos, mga kaigsunan, or maingon nga ang mga ginikanan, nagakastigo silang mga anak, maupusab ang Diyos, magakastigo sa iyang mga katawhan. Sa Proverbio Kapitulo 13, versikulo 24, he who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Kadtong mga ginikanan nga, dili mo gamit sa bunal silang mga kanakan, nagapamaldito silang mga kabataan. Pero kadtong mga ginikanan nga mo disiplina sa ilang mga anak sa sakto nga pagkadisiplina, nagapatulid silang mga kabataan, nahigugma silang mga kabataan. Wala po ko'y hangyo sa itong mga ginikanan, ayaw po niyo palabani nga kanang muramog, mamunal nga nagpatay og bitin. Muna giingon nga, kung mamuspos mo siyong anak, kanang di na mo maglagot. Kung naglagot pa mo, ayaw yun mo, pamunal sa inyong mga anak, mga kaigsunan. Ang ubang mga ginikanan, nanaon sa mga kapastor, wa na lami. Mamunal kang wa na ka maglagot. Nanaon sa mga inyong gusto, patay. Di na mahitabo, mga kaigsunan. Palurang-lurang nga sa imong kalagot, timpang-timbanga sa nga muturok na o mupuli ang paghigugma, ay pa ka mamunal sa imong mga anak. Kaya kana nga binunalan, kontrolado na mga kaigsunan, with love na nga binunalan. Mauna ang paagi sa Dios kung mamunal siya sa iyang mga katawhan. Pero kung maglagot ka niya, mamunal ka sa mga anak, napatay yung nagbitin mga kaigsunan nga pagkabunal. Busa, sa Hebrehanon 12, versikulo 6, for whom the Lord loves, He chastens, and scourges every son whom He receives. Iyang ginakastigo ang iyang mga ginahigugma. So sa ato pa, dili punto din mga kaigsuunan nga kastigoon ang mga anak sa Dios. Dili na may punto nga tagaan nato gibugaton kaigsuunan. Ang atong taga-gibugaton din karong taknaa mao ni. Unsa ang atong pagtagad sa mga problema, mga kalisdanan nga atong naagian samtang nangalagad kita sa Ginoo. Unsa ang atong pananaw ni ining tanan mga kaigsuunan? Positibo ba ang itong pagpanglantaw nga ang Ginoo nahigugma kanimog kanako? Positibo ba itong pagpanglantaw nga kini mga pamaagi sa Dios para maging tulid ang atong pagkinabuhi? Hinaot dili na ito hatagag negatibo nga paglantaw mga kaigsunan nga muratag magkig-away na hinuon sa atong Ginoo. Abi ninyo mga kaigsunan, di lang kita mga anak sa Dios. Ikalipay na to kung doon ay mga pagpahamangno, mga pagbunal, pagsulay, kalisdanan, aron kita mahigmata sa maong mga kalisdanan. Abi ninyo, sa Ellen G. White, tinaw kayong namahayag kaigsunan.
Education, page 151 nagkanayon. All who in this world render true service to God, or man receive a preparatory training in the school of sorrow, the weightier the trust and the higher the service, the closer is the test and the more severe the discipline. Wow! The more nga ikaw mga kaigsunan, nagapangandam sa gibugaton nga pagsalig sa atong Dios, alang sa higher service, mas kita mahimong labing duol sa mga pagsulay o sa nagsunod-sunod nga mga pagpahimatngon, pagpanton sa ato ang kinabuhi. Kung di mo gusto nga mabunalan ta Ginoo, so don't say to the Lord, Lord, I love you and please love us. Ayaw ginahigugma ako. Pero kung gusto mo mga pagbadlong sa Ginoo, tell the Lord, Lord, please love me. Pangga ako Ginoo and I will follow you. Mga kaigsunan, taliwala sa pagkawalay buot sa katawhan sa Israel nga murag salampati nga dali ra kaayong blinglahon. Ang Dios nagahimo kanilang daw baka nga nagalihok nagagiok sa giukanan o galingan sa maong mais or trigo. Iya pag yung gipakasama nga daw anak nga mapay pagsugod pagkamang-kamang. Taliwala nining tanan nga pagkainosente sa katawhan sa Israel, nga mo'y hinungdan nga sila nahimong rebelde. Ang kompasyon sa Ginoo, ang gugma sa atong Ginoo, nagakalig-on mga kaigsunan, labaw pa kaysa iyahang kapungot alang sa katawhan sa Israel. Ang uban mga theologians or Bible students moingon, ang Usias nga libro, why gugma, why kaluoy? No, don't say that. Sa Usias 11:8-9 mga kaigsunan, nagkanayon, how can I give you up? Nangutan ang Ginoo, saon ako pag give up nimo, saon ako tika nga mabiyaan tika. In other words, God cannot forsake Ephraim. That's why he said, how can I give you up, O Ephraim? How can I surrender you, O Israel? How can I make you like Admah? How can I treat you like Zebolim? My heart is turned over within me. All my compassions are kindled. I will not execute my first anger. I will not destroy Ephraim again. For I am God and not man, the Holy One in your midst. And I will not come in wrath. What a love message gikan sa Dios para sa mga katawan sa Israel. Grabe na gyud imong pagrebelde sa Ephraim. Grabe na imong pagtalikod kanako Israel. Pero unsaon ako pagbiya kanimo? Unsaon ako paghawa gikan kanimo? Dili ti kapasagdan kay akong kasing-kasing mibalik kanako. Ang akong kaluoy misilaob. Dili nako himuon ang pagpahamtang sa kapungot diha kanimo, di na nako laglago ng Israel. Kaya ako mao ang Dios, dili tao. Ako mao ang balaan sa inyong taliwala. Ug muanha ako kanimo, dili sa kapungot. Substantiated statement, apan alang sa gugma o kaluoy. Sa ilang panahon, kaniadto mga kaigsunan, doon ay civil law or ordinance sa panahon ni Moses. Gusto yun nila nga ang mga katawhan sa Israel, ng mga ginikanan, mapitol yun nila ng mga anak. Kamu nalay basa, mga kaigsunan, Deuteronomio 21:18-21. Kamu nalay basa. Ako isulti ninyo ang sugilanon, mao ni nahitabo. Doon na sila balaod kaniadto nga ang ginikanan, ilag yung pitulo nilang mga anak. Pag dili mo patuo kanila ilang mga anak, dadon nila sa mga elders or mga prinsipe sa nasod sa Israel. Guruyon dito sa gawa sa syudad. O ang mga prinsipe sa Israel may mag-decide nga katong bataan nga gahig ulo nga dili mo tahon sa mga ginikanan, batoon hangtod mamatay. Grabe kang ilngig mga kaigsunan. Pastilan og ginana pang atong Ginoo. Yan ang gipabato sa Ephraim. Yan ang gipabato ang Israel. Kung ningon ana pa lang ang Ginoo, ikaw karon nga naminawa na ka. I cannot forget my experience in Mountain View College. Nanghaon mi ilalom sa Under the Pines. Take note ha, ilalom Under the Pines. Nangyaka, siyempre, naiplanggana dito mi nangaon.
sa gikan sa planggana mga pagkaon. Tato doon ako kay classmate nga nitindog. Nagpasalipod sa punuan sa pine tree. Akong gitanaw nagunsa, gibungkas niya ang iyahang pantalon, ang iyahang bakos dapit. Nasa gipamunit sa iyahang batang dapit mga kaigsunan. Sa iyahang dapit diri sa atubangan gipamunit. Akong gipadulan mga hormigas mga kaigsunan. Nga mipaak. Kabalo kag giunsa niya, iyang gikuha ba nga gikalipaak, siyang kalagot iyang gianaw. Di gyud mahitsura. Di na makita ang hormigas. Ang tao, mga kaigsunan, ikaw, ako, gamay ra kita sa tubangan sa Ginoo. At the moment ka atong paako ng Ginoo, mga kaigsunan, if there was no love at all, sayon ra kaayo sa Ginoo pag-ana sa ako Dugay ra kong giana sa Ginoo, dugay ra kong gitusod sa Ginoo, dugay ra kong gipisat sa Ginoo, dugay ra kong nawagtang mga kaigsunan. If ever na apa ko nagatindog ka sa tubangan ninyo karon, ebidensya kana. Sama sa katawhan sa Israel, ebidensya kana. Sama kanimo karon, ebidensya kana nga ang Dios lig-on nga nahigugma kanimo ug kanako. Busa mga kaigsunan, God is offering healing for the people of Israel. God offers love and nurture to the people of Israel. Gusto sa Dios mga kaigsunan nga ang balaang kasulatan magpahibalo sa tibok kalibutan nga kung muduol kita ngadto kaniya, dunay healing, dunay love, dunay nurture nga atong madawat. If you want to read Hosea chapter 14, inyong makit-an mga kaigsunan nga doon nagyoy gugma ang Dios nga iyang gipadayag, isip mo iyang kinaiya alang sa iyang mga katawhan. Hosea chapter 14 is the last chapter of Hosea. Narini ang climax sa mga kaigsunan ni Propeta Hoseas. Kini nagapalig-on pag-usab sa saad sa Dios sa kaluwasan. Ngayang pagalitukon alang kanimo ug kanako. Kini nga chapter mga kaigsunan. Nagatawag sa mga katawhan, biyai ang pagkadautan. Mubalik kita ngadto sa Dios. Ug ang Dios magahatag kanimo siyang gugma, kaluoy, magahatag ang Dios kanimo sa iyahang pagbati sa pagpangga ug pagatiman kanimo. Gusto lang sa Dios mga kaigsunan nga musalig kita kaniya. Gusto sa Dios nga musalig kita kaniya sa tibok natong kinabuhi. Abi ninyo mga kaigsunan, wala gilain nga choice pa ning kalibutan na. Bilang mga sama sa Israel, ako, ikaw, kitang tanan. Murag tag mga langgam nga mga way buot nga dali rang ilaron. Murag tag mga trained heifers, mga anak sa baka or nating baka mga kaigsunan. Murag tag mga bata nga mapipagsugod og kamang-kamang. God is calling us to be totally dependent to Him. Atong ipakita mga kaigsunan nga kita 100% nagasalig sa atong Dios Amahan nga nasa mga langit. Sa katapusan si Sister White, gusto na akong i-share kaninyo. The Desire of Ages, page 34, nagkanayon. Through nature, through types and symbols, through patriarchs and prophets, God has spoken to the world. Lesson must be given to humanity in the language of humanity. The principles of God's government and the plan of redemption must be clearly defined. The lessons of the Old Testament must be fully set before men. Buti pasabot. Katong kasinatian sa Israel. Nga di backslide. Kasinatian sa Israel. Nga murag mga batang way buot mitalikod sa Dios. Apan ang gugma sa Dios nagpatigbabaw alang kanila. Kinahanglan ipasabot ka na sa katilingban, sa katawhan, hangtod sa kangturan. Kay kanang gugma sa Dios, usbon ko, maunay dakong hinungdan, nga ikaw gako, nagapabiling nagkinabuhi, nagbarog, hangtod karon mga takna. Og dili lang kay hangtod karon, hangtod sa kangturan, uban kaniya, ngadto sa langit, nga walay katapusan.
Jerusalem the day the soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd burst out to see this man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, the war stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah Christ, the King. But he chose to put the blood out of his love for you. Bien Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver a quien llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como que Cristo, Rey y Señor, y fue el que soy por su amor, por ti y por la vía dolorosa al Calvario y a morir. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, gone the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Maghapon ta mga pinangga ko mga kaigsunan. Dalaygon og bala na mo nga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat sa pagpahanumdum mo kanamo. Nga bisan sa mong pagkawalay maayong kabuot sa pagbarog alang kanimo. Bisan sa amo ang pagtalikod kanimo. Sama sa katawan sa Israel, ang imong gugma nagapatigbabaw gihapon kanamo. Pasayloa kami sa mga kapakyasan o Dios. Ang imong gugma kada adlaw amo untang batunan ug himuon among kalig-on sa pagalagad kanimo hangtod sa walay katapusan. Unta o Dios, magapanalangin ka sa tanang mga viewers karon, sa tanang mga listeners, sa tanang kawani sa istasyon nga na-play kini nga broadcast, ug sa tanan nga mga volunteers, ug sa tanan nga mga supporters ug sponsors sa LCMBN, ikaw magapanalangin. Kining tanan na mahan na magitugyan kanimo gilauman nga madawat pinagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Thank you.